Hello, kumusta mga idol? For today's video, ituturo ko po sa inyo kung paano ma-solve yung Rubik's Cube. For beginner's guide, step by step, dapat panoorin mo itong buong video na to. At para matutunan mo kung paano ma-solve ang Rubik's Cube. Easy lang to idol. Madali lang. Sundan mo lang yung steps at mabuo mo na yung Rubik's Cube. Una po sa lahat, yung Rubik's Cube na 3x3 may 6 na sides or 6 na faces. At kada sides, may kanya-kanyang kulay. Orange, yellow, red, white, blue, at saka green. At kabila ng red ay orange. Kabila naman ng green ay blue. Kabila naman ng white ay yellow. Nasabi ko yan yung kabilaan na kulay. Kasi hindi po mangyayari yung red na kabila ng orange, di po mangyayari na magkatabi yung red at saka orange. Di po pwede makatabi yan. Di rin pwede makatabi yung blue at saka green. Kabilaan talaga yan. Yung blue, green, orange, white, at saka white ng yellow. At dito po naman tayo sa pieces. Ito yung centerpiece ng Rubik's Cube. Ito na sa gitna. One color lang. At ito naman yung isa, tinatawag natin, itong edge piece. 2 colors. Edge piece po yan. At ito naman yung isa, ito yung corner piece na may 3 colors. Ito po siya. At dito naman po tayo sa moves. Movement ng Rubik's Cube. Pipili ka lang po ng anong iharap mo na kulay. At pipili ka rin po kung anong itataas mo at saka anong sa ibaba mo. Pipiliin po natin, ito yung green. Pipiliin po natin sa taas, yung white. Sa ibaba naman ay yellow. Yung moves ng Rubik's Cube ay ito. Ito yung right. Ito yung left. Baka magtaka po kayo. Kabilaan po yan. Yung right, pataas. Yung left, pababa. Ganun din sa up and down. Yung up, pakaliwa. Ito naman yung down, pakanan. Di ba kabilaan lang? Ito yung right or sa letter R. Ito naman yung up or letter U. Letter U. Ito naman yung left, letter L. Ito naman yung down, letter D. Baka magtaka po kayo. Sa may mga movements, may letter I. Ang tawag po dyan is invert. Ito yung down. Ito yung down invert. Left na tayo. Ito yung left invert. Sa up, ito yung up invert. Sa right naman, ito yung right invert. Pababa. At ito naman sa front, ito yung front. Naikot ka front. Ito lang yun. Yan ang front. At saka yung tinatawag na FI, front invert yun. Front invert ito. Ang front, letter F, is clockwise. Ang front invert naman is counterclockwise. At sa back naman po, pag back, ito lang sa huli, ito lang sa likod. Pag back, counterclockwise. Letter B, back. Pag BI or back invert, clockwise po yan. Pero pag ginarap mo yung back, yung clockwise, magiging counterclockwise na. Yung counterclockwise, magiging clockwise na rin. Ito yung back, clockwise. Pero pag inikot mo yan, ang back, counterclockwise. Baka malito kayo dyan ha. At ito naman po yung isa na sa gitna, ang tinatawag po natin ay letter M. It means middle. Ito yung middle. Letter M. Ganyan.
Pag MI naman, ay middle invert. Yan lang po. Tapos na po tayo sa movements. Pasok naman tayo sa next step. Sa pagbuo ng Rubik's Cube o pag-solve ng Rubik's Cube, may tinatawag pa tayo ng CFOP. CFOP. Yun ang tinatawag natin na process. Yung C ay cross. Yung F naman ay finish 2 layers. Yung O, orientation of the last layer. Yung P, yung permutation of the last layer. Yan yung process ang gagamitin natin for beginner's guide. Step by step. Ito yung cross. Face natin. Sa itaas, white. Sa baba, sa yellow. Sa ibaba po to ha. Sa ibaba po to ha. Huwag nyo kalimutan yung yellow. Cross po yan. Okay lang may sumabay dito na corner piece na yellow. Katulad na yan. Okay lang yan. Basta importante po natin, yung goal natin, makabuo tayo ng cross. Okay lang kahit dalawa ang sumabay, tatlo. Okay lang yan, basta may cross. At sa pagbuo po ng cross, yung hahanapin natin ay yung edge piece na may kulay yellow. Ito yung cross, imaginary cross, at kada edge piece ng cross may yellow yan. Yung dapat dito yellow. Hanapin po natin yung edge pieces na may yellow. Ito po yun. Dito din po. Unahin po natin ito. Kahit anong unahin mo, basta makita ka ng yellow na may edge piece na may yellow. Ito po unahin natin. Ikot lang po natin. Pagilid. Sa gilid na Pag sa gilid na yan, is ready to execute na yan. Papuntang sa ibaba. Batandaan nyo, beginner lang tayo. Okay lang paikot-ikot yung faces natin. Kina, tinuro ko sa inyo, yung face na green. Ito pinipiliin ko. Pero pag ganyan, beginner lang muna tayo, ikot-ikot lang muna yan. Pero pag matuto na kayo, focus na kayo sa isang face. Dapat, kamay nyo lang ang gagalawin nyo. Huwag nyo lang ikot-ikotin. Pero, beginner po tayo, ikot-ikot lang muna. Hanapin natin yung mga edge piece na may yellow. Katulad nito, nasa gilid na. Papunta mo lang yung sa ibaba. I-right invert mo yan. Tingnan po natin sa baba. May isa na po tayo. Edge piece para maging cross. 3 na lang kulang. Pag ganyan, nandito na yung kalawa. Ito na yung kalawa. Ipababa mo lang yan. Pag nasa baba na yan, dalawa na. Dalawa na din kulang. Kita naman din, di ba? Dalawa na lang kulang. Pag ganyan, hinalap natin, nandyan na agad yung yellow. Pero, pag ganyan senaryo, pag iniikot mo yan, maaalis yung isa. Yun lang dito. Di ba maaalis? Tingnan natin ang mabuti ha. Di ba maaalis yung isa? Nandito na. Dapat, hindi niya maaalis. Anong gawin natin? Iikutin natin yun sa ibaba. Pa-down invert, o kaya, down. Yung letter D. Basta, maiiwas mo yan dito. Iiwas mo yan. Para pag lagay mo dito sa ibaba, yung isang edge piece na may yellow, hindi tatamaan yung nakalagay na dito. Ayan po. Yan. Isa na lang kulang. Hanapin po natin. Katulad ng sinasabi ko, pag may sumabay dyan isa, o kaya dalawa, tatlo, okay lang yan. Basta ang goal natin na may cross. Hanapin yung isa, yung dito na edge piece na may yellow. Hanap po tayo. Hanapin po natin. Nandito. Nandito pala. Tapos, tingnan po natin. Kung sa ibaba po nito, di ba yellow yung sa baba na kulay? Yellow ito. Centerpiece. Centerpiece po basihan natin. Kasi di po yan malilipat na kahit saan. Yung centerpiece sa sequence ng kulay. Ito po. At ito din po. Dapat malagyan na sa baba. Pag nilagyan natin sa baba, dapat iikot tayo, di ba? Iikutin natin ito. Ganyan, iikutin natin.
para maging baba. O, di ba? Pero pag inikot natin yan, natatamaan itong isa eh. O, natatamaan. O, wala na. Katulad ng sinasabi ko kanina, para di matamaan yan, iikutin mo yan. Ilagay mo sa saktong gilid yung bakante. Ito yung bakante, di ba? At ito yung ilalagay mo. Pag nilagay mo yung bakante dyan, hindi tatamaan yung nakalagay na. Ganyan po ang paggawa ng cross sa Rubik's Cube. Pagkatapos po niyan, nakabuo na tayo ng cross. Ang next step po niyan, itong first layer na to, bottom layer, yan ang unahin natin. Pero, ang una dyan, ito muna. Kung anong nasa edge piece ng cross, ay ito blue. Yung kabila ng edge piece ng cross. Dapat, kung anong kulay dito sa edge piece na to, ay maging katulad ng centerpiece na kulay. Ito blue. Dapat, blue din dito. Paano gawin to? Iikutin na lang natin yung sa bottom layer. Ito yung down. Down layer. Ikutin natin to. Hanggang sa mahanap natin yung blue. Ay, ito green. Hindi po ito. Ito pula. Ikutin lang natin. Ay, ito. Bagay na. Nakatugma na. Yung kulay blue. Yung edge piece at saka centerpiece. Tugma na yan. Pag tumugma na po yan, tandaan nyo ha. Ito yung sa baba ha. Ito yung sa top. Sa taas nyo. Pag nakatugma na yan, ikutin natin dalawang beses. Isa, dalawa. Galing sa ibaba, napunta sa itaas. Di ba? Hayaan lang yan. Dito naman tayo sa sunod. Cross. Ito tapos na. Ito naman tatlo. Hanapin natin ang katugma na kulay. Ito green. Hanapin po natin. Ikot. 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 Ayan. At ito na po. Ito yung green. Nakatugma na yung green. Centerpiece at saka edge piece ng yellow. Sa cross. Ang gawin po natin ulit, ikot lang po natin ng dalawang beses. Sa dalawa. Tingnan po natin kung anong kulang. Ay ito. Kulay pula. Hanapin po natin. Ikot. Ikot. Yan po. Nakatugma na yung pula. Tapos, ikutin natin ng dalawang beses. Sa dalawa. Tingin po ulit sa baba. Ito lang yung isa. Hanapin po natin yan. Ikot, 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 ikot lang. Ikot. Ayan po. Nagkatugma na yung orange. At hindi po natin kailangan na ikot din ng dalawang beses. Kasi pang last na yan eh. Nulit na po yan na ikot ng dalawang beses. Ang gawin po natin, tingnan po natin sa baba, kung anong nawala kanina na inikot natin ng dalawang beses. Imaginary cross po yan. Ito nawala, ito nawala, ito nawala, ito meron na. Ang gawin po natin, automatically, kung anong sa linya yan, ikutin mo lang dalawang beses. Isa, dalawa. Yan. Ito naman po, ito nawala. Dalawang beses po yan. Hindi po mawawala yun ang tinatago natin sa taas. Babalik at babalik po yan. Yan, dalawang beses. Ito naman po, itong size na to. Dalawang beses. Isa, dalawa. Ayan na po ang ating cross. Ang cross na may katugma na centerpiece. Diba? Orange at saka green. Katugma na po yan. Ang next step po naman natin ay itong corner piece na may tatlong kulay. Itong corner piece, corner piece, corner piece. Ang basihan po natin sa corner piece ay itong centerpiece. Centerpiece po tayo magbabase palagi. Itong red, blue, at saka yellow. Dapat red, blue, yellow din dito. Hindi ito red, blue, yellow eh. Hanapin po natin yung red, blue, at saka yellow na corner piece. Red,
blue, yellow. Ito po yun. Red, blue, yellow. Red, blue, yellow. Hawakan lang po natin para di po tayo malilito. Hawakan po natin, tapos tingin po tayo sa tingin po tayo sa ibaba. Alito po yun, red, blue, yellow. Red, blue, yellow. Dapat dito na ilagay. Ito yung hinawakan natin, ito yung corner piece na tutugma dito. Ikot mo lang yan. Dapat, kung saan mo ilalagay, doon din mo ilalagay sa taas. Dapat magkatapat yan. Sa baba, sa taas, kung anong nilalagay mo. Dapat magkatapat talaga yan dito. Katapat mo yan. Pag ganyan, nakalagay na dyan, ito lang movement na gagawin natin. Right, up, right invert, up invert. Right, up, right invert, up invert. Hanggang sa tatama yung hinanap natin kanina na corner piece, malagay dito. Ulit, right, up, right invert, up invert. Tingnan po natin. Ayan na po. Nagkatugma na po yung kulay na hinahanap natin. Yung corner piece na red, blue at saka yellow. Sunod naman po. Ulit-ulit lang po natin yung movement na yon. Ito, blue, orange, at saka yellow. Blue, orange, yellow. Ito na po yun. Blue, orange, at saka yellow. Ang sabi ko kanina, dapat itapat po natin kung saan mo ilalagay. Dito, dapat nasa taas po lagyan. Hindi po pwede ng ganyan. As a beginner, hindi po pwede ng ganyan. Malilito kayo niyan. Pero pag nalaman nyo na yung mga moves o mga techniques nyo, pwede kahit saan. Alam nyo yan sa patungo. Pero pag beginner ka, dito mo talaga ilagay, itapat mo dyan kung saan mo ilalagay. Blue, orange, yellow. Blue or orange, yellow. Ulitin po natin. Yung yellow dyan. Right, up, right invert, up invert. 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 Right, up. Yan. Right invert, up invert. Diba? Nagkatugma na. Pero, ganong senaryo, ulitin ko po, ito yung kanina eh. Pag ganyan na yung yellow, nasa harap nyo na, itong yellow na to, nasa harap nyo na, ang gawin nyo lang, iiwas nyo lang yan. Pero sabi ko kanina, as a beginner, di mo pwede dyan ganyan. Di mo pwede. Basta, hindi mo pa alam yung movement ng Rubik's Cube. Pero pag ganitong scenario, pag ganyan lang, iiwas nyo lang. Dapat alam mo, nandyan na yan. Ito lang gawin mo. Pag nasa harap na yung yellow, iiwas mo, tapos right, up invert, tapos right invert. Diba? Tatlong moves lang. Di katulad ng ganyan lang, paulit-ulit. Pero as a beginner, gawin mo lang yun. As a beginner, ulit mo yung right up, right invert, up invert. Okay na yun. Susunod naman tayo. Dito sa orange, green, at saka yellow. Orange, green, yellow. Ito, orange, green, yellow. Hawakan po natin para di malito. Hawakan po natin. Ito yung orange, green, at saka yellow. Orange, green, yellow. Ito po yung hinawakan natin. Ikot lang po natin. Ikot. Yan. Nakatapat na. Ito. Magkatapat talaga yan. Kung saan mo ilagay, dito may lagay yung dapat na corner piece mo na ilagay mo dito. Ulitin ko. Right, up, right invert, up invert. Tatlong moves lang. Pwede nang ganyan.
Pwede nang ganun. Ulitin natin. Ganyan. Pag nang yellow, nasa harap doon, pwede din yun. Pwede na ganyan. Basta, as a beginner, ulitin lang yung sinasabi ko na right, up, right invert, up invert. Hanggang sa makatugma yung corner piece mo dito. Okay, sa last corner piece naman tayo. Hanapin po natin yung green, red, at saka yellow. Ay, ito na pala. Nandito siya. Paano natin makuha? Gawin na lang natin yung movement na yun para makuha siya. Right? Up, right invert, saka up invert. Automatically, nakatapat na siya. Pero pwedeng ganyan. Pwedeng ganyan. Pero as a beginner, dapat itapat mo talaga yan. Tapos, yung movement natin turo ko, ulit-ulitin mo lang. Ito yung right, up, right invert, at saka up invert. Hanggang sa magkatugma yan. Di ba? Tugma na po lahat. Sana naintindihan niyo po ang tinuturo ko. Dito naman po tayo sa last part ng finish 2 layers. Ito yung second layer. Ito yung first layer kina, second layer. Sa finish 2 layers, ito yung last step. Ito yung edge piece ito. Edge piece ito, ito yung edge piece. Ang basihan po natin, ulit, yung centerpiece. Ito yung centerpiece. Blue at saka orange. 2 colors. Blue, orange. Dapat, blue at saka orange din dito. Hahanapin po natin yung blue at saka orange. O kaya, may ibang paraan kung anong bakante dito. Imagine lang po tayo ng cross dito, ng white. Ng white na cross. Tingnan po natin yung edge piece niya. Imaginary cross edge piece na dito. Tingnan po yung edge piece niya kung walang kulay puti. Pag may kulay puti, yun ang unahin natin. Ito may puti. Ito may puti. Ito walang puti. Ito walang puti. Sa ganitong dalawa, kahit saan yan, pwede natin unahin. Ito unahin natin. Pag ganyan, itugma mo sa anong kulay? Sa ibaba. Huwag mo itugma dito. Green at green. Dapat kung anong nandito sa ibaba, sa harap, dapat itugma mo dito sa centerpiece. Kung anong kulay niya. Kulay red. Kulay red din na yung centerpiece na iharap mo. Pagkatapos yan, dito mo ilalagay, di ba? Dito natin ilalagay yung green at saka red. Green at saka red. Kung dito ilagay, dito mo iiwas. Iwas mo yan. Balik natin. Kung dito mo ilagay, dito mo iiwas. Ito. Iwas mo lang isang beses. Isa lang. Tapos, gamitin ang movement na left invert. Ito yung left invert. Balik. Left invert. Tapos, up. Tapos, left. Tapos, up naman. Tapos, front. Up invert. Front invert. Nandito na po yung kulay green at saka red. Kuha nyo ba? Hanap po tayo ng isa. Ito yung cross, di ba? Ng white, imaginary. Yung edge na walang puti, ito yon. Orange at saka blue. Yung blue, itutugma po natin kung saan yung centerpiece na blue. Ikot lang. Ayan po. Tugma na po yan. Kanina po, sa left po tayo, tumitira. At ganito naman, sa ganitong senaryo, sa right tayo titira. Kasi dito natin ilalagay. Sa right tayo ititira. Sa right natin ititira. Blue at saka orange. Ito yung blue at saka orange. Kung saan mo ititira, saan mo ilalagay dito sa right, iiwas mo sa kabila. Yan. Isang beses lang.
Hindi po tayo magganito. Dito natin ilagay sa kaliwa at iwas natin dito sa kabila. Hindi po mangyayari yun. Kasi hindi po tugma yung edge piece at saka centerpiece. Itutugma po natin at tingnan po natin kung saan ilagay. Sa left dahil ilagay o sa right. Sa ganitong senaryo, kulay orange, ganito yung orange. Sa right side yung orange. Sa right side, dapat iwas natin yung edge piece ito sa kaliwa. Diba? Kaliwa. Tapos, dito naman tayo mag-move ng start. Mag-start ng move. Right. Up invert. Right invert. Up invert. Front invert. Up. At saka front. Tandaan po nyo yun. Kasi magamit mo talaga yun. Ng move na yun. Balik-baliktad lang yun. Noong una, nasa left tayo tutira. At ngayon naman, sa right naman tayo tumitira dito. Hanap po tayo ulit sa taas. Yung edge piece ng cross na walang white. Ito, may white. Ay, ito, walang white. Blue at saka red. Tandaan po natin, itutugma po natin yung red sa centerpiece dito. Ikot lang. Ikot lang. Alam dito, tumugma na. Tingnan po natin sa itaas kung anong kulay. Kulay blue. Ito yung kulay blue, nasa right side. O nasa right side pa rin. Iwas po natin sa kaliwa. At ulitin po natin yung proseso. Right, up invert. Right invert. Up invert. Front invert. Saka up. At saka front. Tingnan nyo po. Tugma na po yan. Nalagay po natin sa tamang lugar. Diba? At panghuli, tingin po tayo ulit dito. Yung walang puti. Ito, walang puti. Orange. At anong kulay sa taas? Hindi sa kaliwa. Hindi po sa kaliwa. Ito po sa kanan. Green. Kanan. Iwas po natin sa kabila. Tapos ulitin po natin yung proseso. Right. Up. Right invert. Up invert. Instead na front gagamitin mo, instead na front invert, di ba front invert kasunod yan? Instead na front invert, pwede mong iikot yung Rubik's Cube na isang beses. Ito, kung saan mo nilagay, dapat lagay dito, ito ka iikot. Yan. Yung front mo, yung front invert mo, pag inikot mo yan, naging left invert na yan. Naging left invert na yan. Balik na pa natin. Instead na front invert gamitin natin, ikot po natin yung Rubik's Cube, maging left invert na yung front invert. Ganyan po. At saka, ikot po natin yung front. At saka left. Diba? Pareho lang yun. Ulitin po natin. Ganyan po yan. Ganyan na. Orange sa green. Iwas po natin. Right. Up, invert. Right, invert. Up, invert. Instead na front gamitin natin, ikot tayo na isang beses. Left invert gamitin natin. At saka up. Tapos left. At dito naman po tayo sa orientation of the last layer. At saka permutation of the last layer. Para sa akin, magkasabay lang yun, magkasama lang yun. Ito yung last layer. Ang first step po sa last layer, kung anong unang first step natin sa pinakauna, ay pagsimula ng cross, paggawa ng cross, then dito sa last layer, cross din ang unahin. Ito, hindi po yan cross. Pag ganyan po, wag mo ito yung movement na yan. Ito front, right, up, right invert,
up invert, at saka front. Di ba? Naging cross na. Okay na yung pag may sumabay na isa, o dalawa, o tatlo, basta may cross. O ulitin lang po natin yun. Front, right, up, right invert, up invert, saka front invert. Ulitin lang po natin yun hanggang sa mag-cross. Pag ganitong senaryo po, imaginary cross, ito po, pag ganitong senaryo, pag nandyan yung letter L na baliktad, huwag ka po titira dito. Huwag ka din po titira dito. Noong una, huwag ka din po titira dito. Dapat titira ka po talaga dito, letter L na baliktad. Dito ka titira ng una, ng front mo. Yung front, right, up, right invert, up invert, front invert. At pag ganyan po, huwag ka din po titira dito. Huwag ka din po titira dito. Basta ganyan, pwede kang titira dito, pwede ka din po titira dito. Basta ulitin mo lang yung movement na yon. Front, right, up, right invert, up invert, front invert. Ulitin po lang natin yun, movement na yun. Tatandaan nyo po yun. Hanggang sa maporma yung cross. Di ba may cross na tayo? Kulay white. At pagkatapos po nito ng cross na yun, kasunod po, next step po, is kung anong lang dito sa katabi ng white, yung edge piece na white, katabi po nito, dapat tutugma dito sa centerpiece. Ito green, hindi tugma. Itong red, tugma. Itong green, hindi. Itong orange, tugma. May movement po dyan. Ito po yung movement na ito. Tatandaan po natin to. Right, up, right invert, up, right, up to. Up to po tawag yan pag dalawa. Up to. O kaya U2. Tapos, right invert. Ang purpose po natin doon, kung anong nandito, example, dito ka po nakaharap sa green. Kung anong nandito sa left side mo, na edge piece, mapupunta yan dito. Ito yung blue, mapupunta naman dito sa likod. Ito naman sa likod na red, punta dito sa orange na side. Tandaan mo natin na yung orange, mapupunta dito. Yung blue, mapupunta dito. Yung red, mapupunta dito. Ganun moves na yun. Right? Up. Right invert. Up. Right? Up. To. Right invert. Andyan na po. Yung orange napunta dito. Yung blue kanina, nandito na. Yung red kanina, nandito na. Pero hindi pa rin tugma. Ang gawin po natin, hahanap po tayo ng ibang phase. At ganung proseso pa rin, yung movement na yon. Dapat alam po natin yung sequence katulad na sinasabi ko nung una, dapat alam mo yung sequence. Ito yung upside mo na white, downside mo na yellow. Dapat kung ganung white at saka yellow, alam mo tong sequence na to. Dapat green, red, blue, orange. Ulitin po natin. Dapat sequence yan. Green, red, blue, orange. Sequence po talaga yan. Magkasunod po yan. Di po maaari magkaiba-iba yan. Tapos, yung ganito, yung gusto natin mangyari ay yung green, nandito yung red. At saka ito yung blue. Katugma yung blue. At saka ito hindi tugma. Yung movement ng kanina, di ba, ito yung, kung ano nandito, mapunta dito. Dito, napunta dito. Kung ano nito, mapunta dito. O, ulitin po natin. Right, up, right invert, up, right, up to, right invert.
Tugma na po dalawa. Ito. Pero itong dalawa, hindi po tugma. Ang gawin po natin, kailangan dito po tayo sa blue. Kasi yung sequence ng blue, kasunod niyan, orange, green, scab, red. Ang goal po natin doon, ito yung orange, nilipat dito. Para magka-tugma. Yung green, papupunta dito para magkatugma. Yung red, papupunta dito para magkatugma. Pag ganun counterclockwise, di ba? Itong tatlo, mga counterclockwise yan. Yung ganung movement. Tandaan nyo yung ganung movement na yun, itong tatlo na to, magka-counterclockwise. Magano, no? Itong tatlo lang. Ito isa, hindi po malipat yan sa ibang lugar. Ito lang tatlo. Magka-counterclockwise yan. Pag nag-counterclockwise yan, ang resulta, ang orange, mapupunta na dito. Ang green, mapupunta na dito. Ang red, mapupunta na dito. Kaya, dapat alam po natin yung sequence ng kulay ng Rubik's Cube. Right? Up. Right invert. Up. Right. Up to. Right invert. Tingnan po natin. Nakatugma na po. Green. Red. Sa blue. Kasi, pag ganong movement, inuulit mo yun. Pero, dapat alam mo yung sequence ng kulay. Para hindi ka ulit-ulit hanggang sa magdamag. At next step po niyan, pagkatapos po natin matugma yung edge piece at saka centerpiece, ito naman tayo po tayo sa corner piece. Itong 3 colors. Hahanap po tayo kung anong nasa in the right spot. Ito hindi in the right spot. Ito hindi in the right spot. Ito hindi in the right spot. Ito po yung isa in the right spot. Paano ko nasabi in the right spot? Kasi pasahan po natin yung centerpiece. White, orange, green. Ito yung white, orange, at green. Nasa in the right spot po siya. Hindi katulad ng iba, hindi po in the right spot. Hindi po in the right spot. Hindi din po in the right spot. Ito po yung in the right spot. Orange, green, at saka blue. Orange, green, at saka white. Ang gawin po natin, gusto mo right hand, o muna, pwede ilagay mo nito sa left. Pero kapag gusto mong left hand gamitin mo una, pwede mo ilagay mo dito sa right. Ikot-ikot lang. Kung saan mo gusto iharap. Saan mo gusto ilagay. Ito yung in the right spot. Ilalagay ko to sa kaliwa ko. Dito tayo sa right. Tandaan po natin yung movement na ito. At itong movement na ito, katulad kanina, ito hindi po malilipat. Itong tatlo na to na corner piece, magka-counterclockwise po yan. Magka-counterclockwise po yan. Ulitin ko. Sa ganitong movement, tuturo ko sa inyo, ang itong isa na nasa in the right spot, hindi po malilipat yan. Ang mga galaw po natin, itong tatlo na to, magka-counterclockwise po yan. Tandaan nyo po, itong red, green, white, mapupunta dito. Itong red, blue, white, mapupunta naman dito. Ito naman yung white, blue, orange, mapupunta naman dito. Mga counterclockwise po yan. Ito po yung movement na ito. Tandaan lang niya po palagi ito. Ito po. Right? Up invert. Left invert. Up. Right invert. Up invert. Saka left. Tapos, itugma mo yun ulit. Yan. Tugma na. Tugma na. Tugma. Tugma. Itugma mo palagi yan. Huwag mo kalimutan, tugma mo palagi yan. Pagkatapos mo mag-moves. Ulitin ko po kanina. Ito po siya. Right? Up, invert. Kung nandito ka sa mag-move, doon mo igalaw yung up. Ito naman sa left, invert. Dito ka sa left, nag-move. Ang yung up mo, papuntang kaliwa din. Ito naman tayo mag-move sa kanan, yung up mo, kanan din.
Tapos sa left naman ka mag-move, yung up mo, ikakaliwa mo din. Tapos ganito na. Ganito na po mangyayari. In the right spot na po siya. Yung isa natin, di po nagagalaw. Ay ito, in the right spot na po. Kita nyo naman, in the right spot na po siya. In the right spot na po lahat ng corners natin. At kung gusto niyo naman, yung kaliwa ang iuna natin, yung kanina, right, inuna natin, ito, di ba, kanina. Yan, ibalik po natin. At kung gusto niyo naman po, left ang iuna natin dito, ikot yun na isang beses yung Rubik's Cube. Ikot lang po natin yan. Dito tayo mauuna. Ito yung in the right spot, nasa kanan yun na. Yung kanina, right tayo mauuna, in the right spot, yung sa kaliwa. Yung resulta ng kanina, pag right inuna, magka-counterclockwise itong tatlo. Pero pag kaliwa inuna natin, dito na in the right spot sa kanan, itong tatlo naman, na hindi in the right spot, magka-clockwise po yan. Clockwise. Pag left, clockwise. Ito, mapupunta dito. Ang dito naman, mapupunta dito. Ang dito naman, mapupunta dito. Anong kulay ito? Green, red, white. Mapupunta yan dito. Ito naman, mapunta naman dito. Basta gano'n lang, clockwise ang resulta dyan. Subukan natin. Ito tandaan mo kahit ito lang isang corner piece na tandaan nyo. Red, green, white, mapupunta yan dito. Subukan natin. Left invert, left invert, up, right, up invert, left, up, right invert, at saka up invert. Ibabalik nyo talaga palagi yan. Magkatugma yan. Tingnan po natin, yung green, red, at saka white, napunta na dito. Pero hindi pa siya in the right spot. Uulitin po natin. Dagdagan po natin ng isang beses hanggang sa ma-in the right spot na po siya. Bukan natin. Left, invert, up, right, up, invert, left, up, right invert, at saka up invert. Itutugma po palagi yan. Tingnan po natin kung nasa in the right spot na po lahat. In the right spot yung usa. Ito, in the right spot na po siya. Kasi orange, white, blue. Orange, white, blue. Ito po. Nasa in the right spot na po lahat. Okay na po yan. At ito na po yung pinakahihintay natin. Yung last step na po, parang buo yung Rubik's Cube. Ito po yung tawag na nilang RIDI. RI, it means right invert, at sa DI, down invert. At kulang yun. Dapat yun, RIDI, RD. Pero tinatawag po nilang RIDI for short. Dapat po ito, RIDI, RD. Ito po yung movement na ito. RI, DI, RD. Hanggang sa yung puti, tutugma po dito. Ulitin po natin. RI, DI, RD. Tugma na po, di ba? Pag ganyan po, tugma na po, ikutin lang po natin yung up, i-up invert. Huwag po, kung ano na sa face nyo, orange ng pinili nyo, sa pag-RIDI, huwag na kayo lilipat na ibang face. Yung ikutin nyo lang po, ito yung up. Tapos na po ito, ang kasunod po ito, ikutin lang po natin to. Hanggang dito mo lagay. Ulitin po natin yung RIDI, RIDI, RD, RIDI, RD, RIDI, RD, RIDI, R. Pag R pa lang, nakita mo yan ng katugma na yan, huwag mo po kalimutan yung D. Pag nakalimutan mo po yan, nako po, balik ka po sa simula. Huwag mo kalimutan yung D. Next step naman po tayo ng corner. Ito po, ikutin lang po natin yung up invert po natin. Ito po natin ilagay. RIDI-RD. RIDI-RD. Huwag niyo kalimutan yung D.
Ito na po, pinakahihintay nyo. R-I-D-I-R-D. 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 Ganyan na po yung Rubik's Cube natin. Ang galing nyo! Nabuo natin yung Rubik's Cube. Kahit bulol-bulol ako magsalita, nabuo pa rin natin. Salamat po sa papanood nyo. Sana po, nandito pa rin kayo sa last part ng video. At paki-like na lang po, comment and share, subscribe sa channel ko. Salamat po. Sa next video ko po, sa next tutorial ko, ituturo ko po sa inyo yung ibang way o ibang moves para hindi tayo mag-RDI. Hindi po tayo magamit ang RIDI. Mas mabilis po ito kaysa sa RDI. Hindi ko po sinasabing na mas mabilis katulad ng mga pro na 3 seconds lang. Hindi po sinasabi ko yan. Ang sinasabi ko, mas mabilis po itong way kaysa sa RIDI sa next tutorial ko. Kaya salamat po.